tutok na dito lamang sa The 1206 AM, the future of AM radio, ang radyo ng bagong Pilipinas. Samahan niyo ako, ang inyong pambansang matagulumay, saka Mark Logan, na maghahatid ng tawanan, tunitan, at positive vibes lang. Narito na ang inaabangang kalogan sa radyo dito lang sa The 1206 AM. The future of AM radio, ang radyo ng bagong Pilipinas. Do you ever wonder how compassion meets governance? Join Senator Francis Tolentino for Morning Chill, where legislation meets compassion. Tune in every weekday from 9 to 10 a.m. here on P1 1206 a.m. ang radyo ng bagong Pilipinas. Get ready to dive into the heart of sports with veteran host Bill Velasco from triumphs to triumphs. Join us as we uncover the stories behind every game-changing moment. Tune in every weekday from 11 a.m. to 12 noon, only here on the 1206 a.m., the future of AM radio. Hindi magpapahuli dahil narito na ang ating mga ka-epal to spill the tea. Ito pala ang latest na hatid ng mga epal sa radyo. Abangan ang pinakamaiinit na mga chika sa showbiz ngayon. Kasama ang mga ka-epal. Magpapahuli ka ba? Siyempre, hindi. Kaya naman tutok na dito lamang sa The 1206 AM, the future of AM radio, ang radyo ng bagong Pilipinas. Mula sa pangangalaga sa kalusugan hanggang sa kalingang panlipunan, magsisilbing inspirasyon at magbibigay lingap sa mga nangangailangan. Kasama sina DOH Undersecretary Dr. Eric Tayad, Plastic Punsalang at Mayuri Tupursyo sa bagong programang Kapwa Ko, Sigot Ko. Dito lamang sa The 1206 AM, the future of AM radio, ang radyo ng bagong Pilipinas. Mas pinaganda ang morning when we celebrate our own blessings. Tara at sama-sama tayong enjoyin ang araw na punong-puno ng pag-asa at saya. Dito lamang sa T1 1206 AM, the future of AM radio, ang bagong radyo ng Pilipinas. Samahan niyo ako, ang inyong pambansang matagulumay, saka Mark Logan, na maghahatid ng tawanan, tunitan, at positive vibes lang. Narito na ang inaabangang kalogan sa radyo dito lang sa The 1206 AM. The future of AM radio, ang radyo ng bagong Pilipinas. Ang oras po natin ngayon, 5 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Ngayong araw po ay Lunes, unang araw po ngayon sa buwan ng Hulyo, taong 2024. Magandang umaga, bagong Pilipinas. Narito po ang maiinit na balita ngayong Lunes ng umaga. Mga mangingisda sugatan sa pagsabog ng sinakyan nilang bangka sa bahagi ng Baho de Masinloc. 5 patay sa pagsabog ng isang pagawaan ng mga paputok sa Zamboanga City. Infectious disease expert may babala kaugnay sa bagong respiratory syncytial virus. Ano nga po ba ito? Mga senador, hinamon ng PAGCOR na pangalanan ang dating cabinet official na sangkot sa Pogo.
At First Lady Liza Marcos tindig ng haranahin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pangunahin sa ating mga balita, sugatan ang dalawang mangingisdang Pinoy nang sumabog ang makina ng kanilang bangka sa Maypamo de Masinloc noong Sabado. Nangyari ang pagsabog bandang alas 2 ng hapon kahapon. Agad namang nagsagawa ng rescue operations ang Philippine Coast Guard para mabigyan ng atensyong medikal ang mga nasugatan. Wala pang inilabas na detalye kaugnay sa pagsabog. Ayon naman kay PCG spokesperson Rear Admiral Armand Palulo, habang rumeresponde ang kanilang mga tauhan, inangkapan ng China Coast Guard na harangin ang sasakyan ng Philippine Coast Guard. 5 ang patay at nasa mahigit 30 ang sugatan sa nangyaring pagsabog sa isang warehouse ng paputok sa Zamboanga City noong Sabado. Kabilang sa mga namatay ay isang 4 na taong gulang na bata na anak ng isa sa mga trabahador sa bodega. Inabot ng halos 3 oras bago naapula ng mga bumbero ang sunog. Aabot rin sa 3,000 square meters ang blast radius ng pagsabog at tinatayang aabot sa 62.5 milyon pesos ang danyos. Iniimbestigahan naman kung paano nagkaroon ng isang firecracker warehouse sa gitna ng isang residential area. Napakalaking danyos po ngayon ang halaga ng dulot ng ng pagsabog na ito. Meron palang warehouse doon sa gitna pa ng residential area. Anyway, sa pagpapatuloy po ng ating balita, posible namang kasuhan ng Commission on Elections o COMELEC si suspended Bamban Mayor Alice Guo. Yan ay matapos mapag-alamang iisa ang fingerprint ng alkalde at ng isang Chinese national na nagngangalang Guo Waping. Sa isang pahayag, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na maaaring magsampa ang full body ng motu proprio o misrepresentation para sa lagay ni Guo base sa certificate of candidacy ng alkalde noong nakaraang mayoral election sa Tarlac noong 2022. Idineklara ni Guo na siya ay isang Filipino citizen at hindi permanenteng residente ng kahit anong bansa bukod sa Pilipinas. Dagdag pa ni Garcia, kapag napatunayan, pwedeng humarap ang alkalde sa 3 hanggang 5 taong pagkakakulong. At kasabay nito ay maaaring makasuhan pa ng perjury o pagsisinungaling sa isang sworn document. Sa iba pang balita, pangalanan na po ang former cabinet official na sangkot sa Pogo. Yan ang panawagan ng ilang senador sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at kay CEO Alejandro Tenco. Sa isang pahayag, sinabi ni Senador Joel Villanueva